Kaya parang ang laki ng tulong yan eh. Problema, pagsubok, magiging way pala yan para mas magporsige ka pa. Hindi ka pwedeng mag-stuck sa isang page lang. Kailangan mong i-continue yung buhay mo. In making decision, hindi ka, may possibility na magkamali ka dyan eh. Especially sa mga businesses. Pag nag-invest ka dito. Nag-invest ka. And then- I-invest ka sa maling tao. Oh, hindi, wag mo na yun. Business mo na. Business mo na tayo. Dapat may plano ka sa buhay. Kapag ipapatay mo yung bahay, ginagawa ba silang blueprint? Kasama namin yung engineer dito eh. Pero kapag mapapatay ka ng bahay, may piniprepare ka muna na blueprint. Hindi pwedeng ipatay yung bahay kapag walang plano. Same din sa buhay natin. Dapat meron tayong blueprint. And having right decision, having right plan. Sa isang barko, dapat may compass ka. Kapag wala kang compass sa gitna ng Maliligaw dagat, same din sa buhay mo, dapat meron kang purpose, meron kang blueprint, dapat may patutungan yung buhay mo dito sa mundo. Hindi pwedeng wala. Anyways, dito pala kami sa Grinding Bean, dito sa Rahal, Balongaw, Pangasinan. Kapag gusto nyo pumunta dito, kung gusto nyo ng cozy, magandang pagtabayan, may mga drinks, kung gusto nyo ng mga coffee, drinks, punta kayo dito. Malapit dito sa Rahal, punta kayo dito. Okay guys, pag-usapan natin, hopefully sumama ka pa na dito, ma-inspire kayo, and also meron kayong matutunan. Kasama ko yun pala si Joanne Clemente, pare. Tinawag ko siya kasi alam ko na marami siyang sasabihin sa inyo na maganda. At least kahit pa paano. Ma-inspire ko kayo. May pangarap ka, di ba? May Yeah, dreams ka sa buhay. Lahat tayo, okay? Lahat tayo mayroong pangarap sa buhay. Hindi pwedeng wala kasi. Hindi pwedeng wala. Anong reason pa bakit ka nabubuhay dito? Dapat meron kang purpose. Wala, Meron kang may purpose ka dapat. kumbaga sa race, doon sa marathon. And lahat sila merong finish. goal. Meron silang goal na matapos sa finish line. Merong finish line. Goal dun sa laro na yan, tatapusin yung finish line. Same din sa buhay natin. Dapat meron tayong reason or purpose. Bakit tayo tumatakbo? Okay? Bakit tayo nangangarap? May pangarap ka ba ngayon? Yeah. Eto, mag-start tayo dito. Anong reason bakit may pangarap ka sa buhay? One of my main reason kaya ako nangangarap is to provide para ma-give back ko talaga yung lahat ng nagawa ng relatives, especially Sa parents. Yeah. Sa parents. Especially Yung parang, sa tita ko. Nagpupush sa'yo na gusto mo meron kang marating sa buhay. Yes. And matupad yung mga pangarap mo. Bakit? As a person na kagagraduate pa lang, no? Ay, graduate ka ngayon? Yeah. Sa college, ano? In college. Anong ginawa mo na course? Education. Elementary. Teacher ka. Mostly Elementary. lahat naman nakakausap ko. Teacher din yung pinili nila. I don't know if yun yung Choice, hindi, first availability. Availability. Alam mo yun, sa school, di ba merong Yeah. course lang Course lang. na magbibili mo, then parang limited ka doon sa course. Sabi nila, hindi sila yung pumili ng course nila. Available lang kasi, libre lang yung tuition. Hindi yung isang, reason mo. benefits. Oh. Pero syempre, Yun daw kasi available. Teacher, yun yung pinakamadali. Pinakamadali ba? for me, as May sa pinagdaan kakayahan ka ko, bang mahirap dun sa... hindi naman siya mahirap. Well, wala namang madali. Pero, Wala namang madali? Oo naman. Ikaw, as a person, ititake mo siya as challenge na kayang-kaya mong ipursige, ganyan. Para matapos mo yung kurso na yun. So hindi... paano? Hindi madali. Hindi siya madali. Madali daw, tapos... Actually, depende sa tao. Kasi for me, ang dami kong na-experience na na-challenge talaga ako eh. Siyempre, sa pakikipag-communicate, pakikipag-usap mo sa mga bata. Yung... Paano? Elementary? Yeah, elementary talaga. Pero baka secondary yung nabanggit mo sa akin kanina. High school ata. Mas madaling i-handle yung mga nasa higher grade eh. Kasi sa elementary, syempre sa elementary, makikita mo pa rin yung improvement, yung progress nila habang lumalaki, habang tumatanda Mas sila. mahirap pag elementary. Mas mahirap pag elementary for me kasi that's my own Di ba experience. kapag high school, mas marami silang alam. So maraming Ganon. lesson. Maraming pag-aaralan na mahirap na mga topics. Unlike sa elementary, ABC. Hindi kasi wala sa topic 'yan. Wala sa topic 'yan. Wala sa lesson 'yan. For me, kung paano mo i-handle yung mga bata, yung mga learners mo. Doon talaga ako nagpa-priority. Sa elementary, Bata. ang hirap mong kunin yung attention nila. Yung attentiveness ng mga bata. Kaya for me, mas mahirap talagang i-handle yung attitude ng mga toddlers, ng mga bata ngayon. Hindi mas lalo pag kinder.
Pag kinder, So, mas... syempre. Di ba, graduate ka ngayon? Mm. Magtuturo ka na ba? Or I have mag-take ka pa ng plans. review? Magkukuha ko ng experience ko sa private. Mag-work ka na agad? Mm-mm. Or Actually, habang tas nag-work, nag-review? Pwede ba? nag-wait ako ng call pa lang din naman nila. Pero I'm not expecting na, syempre madami namang mas may deserving, pero deserve ko din naman. And number 2, sa school, libre yung tuition, wala kang babayaran. Kaya kung ano yung anong course na available sa isang school na yun yung pipiliin ng mga student. Yun yung sinabi sa akin. May one factor din naman talaga. Kapag libre yung tuition, kasi wala nang poproblemahin. Diba? Totoo naman, lalo na sa mga state university. Libre talaga ang tuition dun. Syempre dun ako sa practical. Ayos naman din kasi. Yeah, okay naman. Wala ka nang poproblemahin sa babayaran ito. Pero ang iba kasi, Practicality na lang talaga yung pinili ng iba. yung iba kasi nakadepende sila kung ano yung situation. Kahit ayaw nila, yun yung kukunin nila. Tama ba yan? Na-advice. No choice ang tawag doon. Choice mo naman. No choice. Kasi syempre, ako, one of my choice talaga is pagiging nursing. Nursing dapat. Nursing dapat ang first choice ko. Bakit ka nag-teacher? For practicality po, kasi ang hirap talaga Kasi ang taas ng sahod yan sa nursing. Punta ka lang ibang bansa. Diba? Totoo naman. Pati naman teacher, mataas ang sahod sa ibang bansa. Compare mo dito sa Pilipinas. Mataas. Kaya nga maraming nangingibang bansang discriminate lang ako sa... teacher. Huwag sa ibang bansa, dito sa Pilipinas, hindi nila pinapriority. Diba? Hindi naman. Mataas din. For me, mataas din. Nag-exceed nga yung sahod dito sa Pilipinas ng teacher. Kasi isa din sa reason yun, bakit mo pinipili yung isang course. Kasi pagkatapos mong tapusin yung course na yan, pagkatrabaho mo, dapat ganito yung salary. So, mataas. So, ito yung pipiliin ko. Ganun yung mindset ganun ko ba? dati. Ay, ganun din. Ganun yung mindset ko dati. Pero, for practicality nursing. talaga. Sa nursing. Sa nursing. Pero sa pagiging teacher, expect mo ba pagdating na araw na yung salary mo is ganito yung kataas? Hindi. Hindi naman. Okay na ako. As long as may stable akong buhay, work. Pero gusto mo naman din. Gusto ko naman. Actually, nung nasa buhay na ako ng college life sa pagtuturo ng mga bata, doon ko lang mas minahal yung kurso na yun. Okay. During the process. During the process talaga. Pag-aaral. Yeah. Kasi On process. Ang tulong ngayon ng mga teacher ngayon. Alam mo, walang mga tawag na ito, professional sa police, engineer, architect, sa different course. Kung walang nagturo sa kanila dati ng teacher, di ba? Mula grade 1, kinder, grade 1, grade 6, high school, college, teacher yan, pare. Di ba? Sila yung nagturo, sila yung parang nag-build. Naging mentor talaga ng mga estudyante ngayon. Kaya ang laki ng parang importansya ng naambag nila sa buhay ng isang tao. Kasi sila yung nag-guide. Yeah, mentor naman yun. Sila yung Yes. when it comes to decision making kasi, siguro, kapag pipili mo yung course, gusto mo dapat. It's advisable ba na yung course na pipiliin nila, gusto nila yung course na yan. Kung mas pipiliin mo kung ano yung gusto mong course, talaga, passionate ka eh. Tsaka mas madali. Mas Feeling madaling mo talaga, gawin. mas madaling gawin yung mga Or dapat mas na gusto magandang mo. madaling gawin. aralin yung isang course pag gusto mo din. Oo. Kasi may tutulab mo din yan sa buhay. Pag gusto mo yung ginagawa mo, masaya ka. Naging totoo. madali. Kahit mahirap yung ginagawa or task or sa assignment sa mga project or ano yung pinapagawa ng teacher sa specific na course. Kahit mahirap yun, naging madali siya kasi mahal mo yung ginagawa mo. tsaka masaya ka. Masaya Okay. ka. Ini-enjoy mo lang. Tsaka dapat, kung pipili sila ng course, dapat talaga nila. Ito yung isa. Kung ano yung gusto ng parents, kung ano yung gusto ng parents na course, yun yung susundin ng anak. Hindi din Gusto, kasi... ayos ba yun or hindi? For me, hindi. Pero ako, ang sagot ko dun, ayos lang. Kasi kung ano yung gusto ng parents, wala namang gusto ang parents na ikakapahamak or Ikabubuti mo naman talaga yung gusto nilang... Totoo naman yun. Pero for me, on my own opinion lang, hindi okay yung papapiliin ng parents yung gusto lang nila sa anak nila. Kasi, syempre, doon pa lang, feel mo na pressured ka na. Oo, kasi kapag yung in-expect din nila na mangyari. Nila. What if, diba? for me, Hindi what if mo hindi siya- ko siya
makamit. Or Ma-meet yung Ma-meet, expectation diba? nila, masatisfy yung expectation ng parents. What if, di ba? Sobrang hirap ng ganun. Kaya for me, kung ano man yung Gusto mo? dreams ng anak nyo, okay. kung ano man yung gusto ng anak nyo, just support it na lang. Kasi mas nakikita nyo nag-enjoy yung anak nyo, mas masarap sa feeling yun eh. Para sa akin, hindi. Mas kapag ako din yung parents, Mm. kung ano yung gusto ko na course sa anak ko, yun yung gagawin. Kasi, Magkaiba tayo ng opinion. kasi ganito yan eh. Papunta ka pa lang, Pauwi na ako. pabalik na ako or Pero- pauwi na ako, di ba? pero Alam na kasi- ng parents yan eh. So, since ang goal ng parents kasi is i-guide yung anak, Mm. di ba? Oo naman talaga, as a parent, dapat sinusupport nyo yung gusto ng anak nyo. Pero kung, di ba, alam mo naman, may mga limit naman talaga na dapat hindi gawin yung mga anak ninyo. So, dun na kayo mag-take ng move para pigilan sila sa kung ano man yung gusto nila na ikapapahamak nila. Yun yun. Okay. Nagets ko na. You as parents, ang responsibility mo lang is to Support guide, them. support them. Guide them Pero also. don't like, especially sa mga Gen Z ngayon, i-dictate mo yung Yeah. anak mo. Kumbaga maging negative ata sa mga Gen Z yun eh. Kasi mga Gen Z ngayon, mga utak nila sobrang Iba rin kasi yung emotional intelligence ng mga Gen Z ngayon. generation kasi ngayon, iba din yung generation before. Diba? Yeah. Mas malawak yung pag-iisip ng Gen Z ngayon eh. Oh, tama naman, tama. Andun lang sila to guide. Meron ba tong benefits sa'yo? Iparealize nyo sa mga anak nyo na mali na yung ginagawa nila. Kasi, ganito rin kasi, sa mga Gen Z, puro na lang silang decide kung ano yung gusto nila, ganito. Totoo. Kung walang Nagiging magko-correct. impulsive yung Alam mo, decision kapag walang nila. magko-correct Oo, walang... na parents or kaibigan or ganito, ito na yung magiging decision nila eh. Ito na yung gagawin nila na action. Yeah. Wala na silang like isipin na paano kapag hindi nag-work or hindi ganito kasi kung ano yung gusto nila, yun ang Yun na gagawin yung gusto nila. nila. Yun na yung gagawin nila. Ang daming nagkakamali ngayon sa... Ang daming nagkakamaling... nagkakamali ka naman. Oo naman. May mga pagkakamali naman ako sa buhay ko. Nobody's perfect. Pero... Sige, ano? take natin yun as a lesson, guys. Yung nagkaroon ka ng pagkakamali sa past mo, pero syempre may realization ka naman to make it right. Ano yung natutunan mo dun sa mistakes na yan? For me, natutunan ko sa mistakes Meron kang mga ko. mistakes? Yeah, meron. Pwede mo sabihin yung ano yung mga mistakes mo? Of course. Siguro... At least, if nakarelate sila, at least naging blessing ka pa sa kanila. Yeah. Diba? Pero natuto ka Sige. naman. Natuto naman ako. One of my Your mistakes mistakes. na natuto ako ngayon is naging people pleaser talaga ako. Kasi I'm longing for love. Lalo na wala akong parent. Walang parents. Yeah. Wala na akong Mother? parents. Tsaka father? Mother, 7 years old pa lang ako. Wala na si mama ko. Nagkaroon siya ng sakit. Walang And nalaman then niya. my father, Mama mo, wala na. since birth, hindi ko nakita yung papa ko. Namulat ako sa katotohanan Pero na yung father mo, meron ba? hindi ko rin alam. Hindi ko rin masabi. Kasi walang So, nakakaalam. Walang nang walang guided with parents. Yeah, walang guided with parents. Pero, guided... sorry to sabihin yun dito sa podcast. Yeah, it's okay, Sorry. it's okay. And paano mo siya, paano ko nabuhay nang walang guided with parents? Guided with my tito, Mahirap yun. tita. Mahirap yun. Oh, so, Walang yung parang, sobrang hirap nun. Maswerte na nga. auntie, yan. Tita and Okay. tito. Meron naman. Sila naman yung nag-guide sa akin, mga relatives ko, na todo support din sa mga gusto ko sa buhay. Pero sila din yung naging reason why I am keep fighting sa mga goals ko in life. Sila yung gusto kong babigyan ng magandang buhay kahit wala na akong parents. Sila yung Pero di mo pa alam, yung father mo, kung nag-exist pa ba or... yeah, hindi ko alam kung Kasi nag-i-exist hindi mo pa yung siya tatay ko ngayon. na-meet nung bata ka, ganun ba? Totoo. Kasi nag-try akong i-reach out siya eh. Pero wala akong, kahit name niya, wala akong nakita. Ayun, mahirap yung lumaki ka with your, ilang taong ka yun? 22? 23? 22. Yeah, 22. 22. Mahirap yung, ano yung naging buhay mo nung elementary, high school, ganyan. Ganito yan. Nung elementary ako, sa grade 2, my mother died. Dumating yung tito ko, continuous lang yung buhay ko. Pero syempre, andun pa rin yung hirap ng buhay na
So you are in like broken family then? Broken family na yun. Pero I- paano ba? I am broke. Pero some of Since when I... like successful was a people, child. kilala ko din. Mga na-network ko din na mga person. Mas ginamit nila yung sitwasyon ng buhay na yun. I don't know, but when it comes to other people, makakilala ko. Ginamit nila yung situation na yun para mas magpursige pa. I don't know about you, but hindi ko alam kung... On process pa lang yeah, kasi ako. kung ita-take mo siya as positive or Yeah. negative. Or magiging response Ganun mo naman ba? talaga dapat. Dapat maging positive ka sa buhay. Or kung gagamitin mo ba yon in order for you para mas ma-achieve mo pa yung mga pangarap mo, yung mga dreams mo sa buhay. Kasi some of yung mga nakakaranas sa sitwasyon mo na yan, although hindi sila pinagkalooban ng ganito na situation or iba't iba tayo ng position. Ay, iba't iba tayo. Kaya Iba't iba talaga tayong situation. Ito yung natutunan ko. Hindi mo talaga pwedeng ikumpara yung sarili mo sa ibang Sa tao. iba. Diba? Totoo naman yun. Kasi different tayo ng position. Lumaki ako ng kino-compare talaga sa iba. Kasi I don't have parents eh. Minamalit ako. Yeah. Anyways, thank you for sharing that. Yeah. Kasi most of the people, I know they can relate. Ano yung parang nagpursige sa'yo para mas magpatuloy pa? Graduate ka na ngayon ng college. College. Congrats. Thank paano you. paano mo siya na-deal or paano ba? Paano ka nagpursige sa buhay? For me, Kahit ganyan sitwasyon mo. For me, ang inspiration ko talaga lumaki akong mahirap. So, ayoko namang manatili sa sitwasyon na naghihirap lang ako, na hindi ko makuha yung mga gusto ko, mga tumulong sa akin to meet this goal, dream na makapag-graduate ako sa college. Gusto ko din i-give back sa kanila yung mga deserve din nila. Kaya parang ang laki ng tulong yan eh. Ng like, problema, pagsubok. Totoo. Na pinagdadaanan natin. Kasi, magiging way pala yan para mas magpursige ka pa. Oo. Other people, hindi nila kaya. Pero, marami ng mga like proven mga tao na nag-share ng mga story nila na dumaan sila dyan eh. And ginamit nila yan para mas magpursige pa or para mas mag-move forward dahil sa mga problema na pinagdaanan nila before. Ano yung ano yung pwede mo sabihin sa iba na nawawalan silang pag-asa? Kaya ako hindi ko kayang maka-move forward because ang hirap ng kalagayan ko ngayon, di ba? Hindi ako maka-move forward. Pero naka-move forward ka, graduate ka ngayon, di ba? Oo naman. Kasi hindi ka graduate pwedeng ka eh. mag-stuck sa libro. Hindi ka pwedeng mag-stuck sa isang page lang. You need to... Sabi, ang lakas. Analogy mo. Libro, tama, libro. Hindi ka diba? chapter 2. Kailangan mong i-continue yung buhay mo. Yan. Paano matatapos yung story ng buhay mo kung hindi mo i-continue? Kaya, doon din yung isang pinanghahawakan ko eh. Kaya nagko-continue ako sa buhay ko. Sabi, parang nabasa ko atin sa Facebook atin. Life is a book. And ang nagsusulat nung book na yun, yung nagsusulat ng book na yun, is ikaw. Yeah. And then, depende na sa'yo kung, Paano mo siya i-continue? and then kung paano mo siya i-end. Totoo. Kung paano mo siya i-conclude. Di ba sa paglibro, mayroon yung nakasulat sa likod, ng parang summary ba yan? Yeah, summary. Kung ano ba yung conclusion ng existence mo Kabuluhan dito ng buhay mo. buhay mo dito sa mundo. Which is true talaga. Kaya, Baka siguro, andun ka pa lang sa chapter, nasa kon ka pa lang, gitna. nasa middle ka pa lang, sumusuko ka na. Hindi naman makukumpleto yung kwento ng buhay mo kung wala kang challenges in life, kung walang problem, walang struggles, walang obstacles, and walang masaya, of course. Kasi kapag, ako kasi, mahilig din ako magbasa ng libro. Lahat ng mga libro na nabasa ko, merong mga istorya ng mga tao eh. Mga famous person. And Mga then, characters. Yeah. dumaan sila sa hirap, dumaan sila sa problema. And then, dumaan sila sa problema, and yun yung nagamit nila, or actually, yun pa yung nagpaganda ng buhay nila. Totoo. Maraming Naniniwala ka ba ganyan. Oo naman. Yung mga problema na pinagdadaanan mo, yun yung magpapaganda sa buhay mo. Magpapaganda sa buhay mo talaga. Kasi for me, sa mga experience ko, sobrang, syempre, as
naging parang breadwinner. Alam mo Huwag bang? ganyan eh. Independent ka na tawag Oo. dyan eh. Breadwinner. Diba? Wala ka lang pera. Nung- May kapatid ka ngayon. Kapatid ka. May kapatid ako. Kapatid. May kapatid ako. May kadamay ka sa buhay naman. Tatlo kami magkakapatid. May kadamay ka naman. Oo naman. May karamay naman ako sa buhay ko. May mga tao namang handang sumuporta sa mga... And anong kahalagahan ng people that surrounds you? People, those friends that, yung environment, For me- yung community na meron ka. For me, ang kahalagahan ng tao sa buhay ko is na-fulfill nila yung love na kailangan ko, yung support na hindi ko man naranasan sa parents ko, pero I knew na those people around me are good and nagbibigay sila talaga ng advices, and those advices na binibigay nila sa akin, tinitake ko in a positive way to grow. Dapat. Kasi alam mo, ang laki din ng tulong yan actually. Totoo. Ng environment. Ng environment, People, yeah. peers, kaibigan. Mm. Kasi, no man is an island. Totoo. Hindi ka pwedeng mabuhay din sa Hindi mundo nang mag-isa. Totoo hindi mo rin naman nga, yun. ikaw yung word na independent. I am independent. Pero, Pero kailangan ko din ng pagmamahal ng mga tao. Ganun. Kaya nga people pleaser ako dati. Pero ngayon, hindi na. people pleaser ka pala dati. Anyways, yung kahalagaan ng mga tao na nasa paligid natin, yun kasi yung mag-influence sa'yo. Sila yung siguro mag-guide sa'yo. Kasi if you are in the right people, that connected Maganda with the yung right flow people. ng buhay mo. Yan nga. Kasi meron kang kasama. And then, meron kang kasama na Mag-guide sa'yo. mag-influence sa'yo. Sasabihan ka kung tama Kung ba tama ba yung ginagawa or mali ba yung ginagawa or nasusobrahan na ba yung buhay mo, di ba? Meron yung mga decision kasi natin. Yes, totoo. Tayo lang nasusunod. Tapos, Grabe na ngayon ang panahon. kapag walang someone na pwedeng tayo na to, like, buti nga I-rely sa tao. buti nga may mga parents tayo na nagko-correct. Di ba? Totoo. Kasi kapag walang magko-correct sa'yo, alam mo sa sarili mo, lahat ng mga decision mo, tama na. Ang Nagkakaroon tayo ng impulsive decision sa buhay natin. Na, in making decision, hindi ka, may possibility na magkamali ka dyan eh. Totoo naman. Tapos, ang maging result, kung magkakamali ka sa decision mo, hindi magiging maganda yung result. And if hindi magiging maganda yung result, wasting time. Waste. Nag-spend ka ng time dyan eh. Nag-spend ka ng energy, time, effort, sa mga decision making. Ngayon, kapag hindi maganda yung naging result, sayang, di ba? And hindi mo na yung mababalik. Hindi mo mababalik yung time. Hindi mo mababalik yung, siguro may pera ka pa na nilabas. Especially sa mga businesses. Ang dami na scam. Oo, totoo. Tapos, kapag nag-invest ka dito. Nag-invest ka. And then- I-invest ka sa maling tao. Hindi, wag mo na yun. Business mo na. Business mo na tayo. Nag-invest ka sa maling, tawag ito, business. Na-scam ka. Kapag i-report mo yun sa police, blatter or siguro ang gagawin lang nila, mag-record lang. Record ganito, lang. ganyan. Pero hindi na mababalik yung investment. Naalala mo yung nawala yung cellphone mo. Oh, yeah. Oo. Nawala yung cellphone mo, pero ni-report natin. Wala nangyari. Hindi rin nabalik yung Hindi phone rin mo. nabalik yung di ba? phone ko. Pero it's okay. Mas may better pang dumating. Naging dalawa pa ay. Sayang yung panahon. Mabilis ka masyado. Sayang yung panahon. Sayang yung oras. Sayang yung pera. Sayang yung itong mga effort na ginawa mo. Yung time and effort. Pero, ano yung sinabi mo? Hindi sayang kasi natuto ka. Natuto kaya. Naging dalawa pa yung phone mo. Nagkaroon ka ng lesson sa... Kapag mayroong nagko-close, may May nag-open. nag-open. Totoo. Diba? Close doors. Lahat ng nangyayari sa buhay natin, may reason. May dahilan. I don't know what. I don't know why. Don't know how. Kung paano. Pero ang alam ko lang, natututo pala tayo. Yes. In different way. In many ways. Kapag nagde-decide tayo, natututo tayo. Either magkamali or maging tama. Di ba? Natuto ka naman. Oo naman. Natuto naman ako. Ano yung mistakes na nagawa? People pleaser ka. Ngayon, Siyempre, kung sino yung andyan at nakakaintindi sa akin, sila na lang yung mas pinapahalagahan ko. natuto ka sa buhay. Hindi siya sayang. Okay? Hindi siya sayang. Either merong nangyari na hindi maganda, ganitong result, pero at the end of the day, merong ka natutunan. Kasi sa pangarap, hindi yan magiging, alam mo yung, magiging madali yung dadaanan mo dyan.
So pag-abot mo ng pangarap, pag-abot mo ng mga goal sa buhay, pupunta ka dyan sa, alam mo yung zigzag. Yeah. Ayun, pagpunta ng Baguio, di ba? Ang hirap niyan. Ano Para mo? makakita ka ng magandang view. Yan, pagpunta mo ng Baguio, di ba? Ang ganda ng view. Either, dito, mahirap yung pinagdaanan mo. Marirelief ka talaga. And at the end of the day, marirealize mo na ayos lang. Okay? Ayos lang. Kahit sayang panahon, pero natuto ka naman eh. Natuto. And at the end of the day, hindi ka rin magsisisi. Hindi ka rin magsisisi kasi meron ka natutunan. Inaabot niyo yung pangarap niyo sa buhay, hindi siya, huwag kang mag-expect na madali. Wala namang madali. Diba? Magiging mahirap siya. Kung makapanood kayo ng mga successful person sa YouTube, sa Facebook, dumaan sila sa hirap. Bago sila pumunta dyan sa success na yan, dumaan muna sila sa lubak-lubak na daan, maraming obstacle, merong siguro family problems, financially problem, emotional problem, maraming problem. Dumaan sila dyan. And siguro, kapag di sila dumaan dyan, hindi sila naging Hindi success. sila magiging Yan. successful yan. talaga. Kasi along the way, marami kang matututunan eh. Especially sa mga young people nowadays. Ayos lang magkamali. Pero, Wag naman yung paulit-ulit. wag ba? Pero magkamali ka, matuto ka. Matuto. Kasi Totoo yung iba, naman. nagkakamali. Wala Wala nang improvement. Nagkakamali ka na lang ng nagkakamali. Ano yung pwede mong advice sa mga young people sa pag-abot nila sa pangarap? For me, When it comes to mistakes, when it comes to lessons, ano yung mga natutunan mo? Ano yung advice mo sa kanila? For To me- last, to conclude everything. for me sa mga na-experience ko in life, kailangan talaga natin ng progress sa buhay. Siyempre, magkakaroon tayo ng mistakes and then mga complaints sa buhay natin. Pero may mga tao naman na handang itama yung mga pagkakamali mo. So, we need to take that as in a positive way para mas magkaroon ka ng progress talaga. Depende rin sa response mo dun. No? Depende talaga sa Kung ang yung sinasabi nga nila problem is a blessing din. Pero if mali yung pagre-respond mo dyan sa problem na yan, hindi rin magiging maganda. yung kilalabasan. Kalalabasan. Depende sa response mo yan. Meron din kasi yung iba eh. Kaya mo mag-respond pero hindi mo naman alam kung ano yung tama. That's why mayroon mga tinatawag na coach, mentor. Ako may mentor ako eh. Binabayaran ko. Different reason bakit may paid coaches kasi doon mo i-value kasi yung course and then yung time nila. So, mayroon nag-a-advise sa akin. Ang maganda doon, mayroon nag-remind sa akin. Nakakuha din ako ng mga wisdom sa kanila. And then, ang maganda pa doon, yung mga mistakes na pinagdaanan nila, sinasabi nila para hindi na namin gawin. Hindi ko na gawin. Kaya mas maganda if merong nag-guide sa'yo, merong nagko-correct sa'yo. Parents mo, yan. Or kaibigan, yan. Friends. Siguro, tita mo, yan. Nakausap mo naman sila. Oo naman. And then, nagsasabi ka naman ng mga problema. Nagsasabi naman ako ng mga problems ko. Meron yung nag-guide sa'yo as much as possible. Especially sa mga young people. Daw may nag-guide sa inyo. 2, para mas maging maganda. Kung tama yung decision mo ngayon habang kabataan ka pa lang, sigurado ako, maging Mas maganda magiging maganda yung kinabukasan Your decision mo. now will define your future. Naniniwala ka ba din? Oo naman. Kung ano yung mga actions na ginagawa mo ngayon, habang kabataan ka pa lang, habang bata ka pa lang, ngayon, di ba? Present. Yung future, yun yung result ng mga decision mo ngayon. Tama ba? May mga tamang decision ka naman yan. Feeling Yung ko, decision mo ngayon na makasama ko dito sa podcast, tapos tama naman yan. tama naman. Marami May naman ako natutunan. natutunan. May natutunan ka naman. Marami naman ako natutunan. Sana kayo rin. Anyways, thank you pala, John, to magbigay ng wisdom. And, wisdom yun, yung mga sinasabi mo. Yung sinabi mo dito. Ako yun, mga gem. Alam mo yung gem? Di ba ang hirap po hanapin yung gem? So, Nabuklat ko ba? nahukay mo yun. And then, libre mo lang binigay sa kanila. Di ba? Di ba? Graduate ka na ngayon, di ba? Magre-review Kasi- ako by this October. Paano yan? Paano pag di ka nakapasa? Mag-retake ko. Ay, Grabe. Kakasama lang ng Tama. ng positive, mag-expect ka pero nag-review ka yan. Mag-review ka yan. Magre-review ako. Next ng graduation. Ay. Hopefully, Okay. makapasa. Ito, Jinx agad eh. Yeah. Kung ano man yung maging, ano yung mga decision mo sa mga susunod. May mga decision ka naman na ngayon. Meron naman na. May mga plano ka naman yan. Meron na. Alam mo kasi,
Ay, last. Dapat may plano ka sa buhay. Meron kang like goal, Para may may goal purpose ka. ka. Yeah. Hindi pwedeng nabubuhay Para ka dito sa mundo. mag-continuous ka sa buhay mo, dapat may plano ka talaga. Kasi yun yung, alam mo yung blueprint? Kapag ipapatay mo yung bahay, may ginagawa pa silang blueprint. Kasama namin yung engineer dito eh. Pero kapag mapapatay ka ng bahay, may piniprepare ka muna na blueprint. And then yung blueprint na yun, it takes months. Yung blueprint na yun, piniprepare muna bago ipatayo yung Magtayo ng bahay. Hindi pwedeng ipatayo yung bahay kapag walang plano. Walang plano. Okay? Same din sa buhay natin. Dapat meron tayong blueprint. Meron tayong plano. Meron tayong dapat ganito yung gagawin ko. And having like right decision, having right plan, sa isang barko, dapat may compass ka. Kapag wala kang compass sa gitna ng Maliligaw dagat, ka. di ba? Maliligaw ka. So, dapat may compass ka sa buhay mo. Same din sa buhay mo, dapat meron kang purpose, meron kang blueprint, at meron kang dapat may patutungan yung buhay mo dito sa mundo. Hindi pwedeng wala. And hopefully, sana ma-apply niyan sa buhay niyo. And yeah, thank you sa panonood. And Joanne Clemente, may page ka ba? Wala. Gawa na ng page mo para ilagay natin dito. Vlog lang ako. Kasi yung mga sinabi mo kanina, sabi, ang daming maganda. Dapat sinishare mo yan in public. Kasi ang daming daming mga kabataan ngayon na tawag ito. Liligaw ang landas. Nawala ng pag-asa. Pero, anyways, Joan Calmente and me, Victor Navalda. And para iyan to, move forward, padayon lang. Padayon. Alam mo yung padayon na Huwag word? kang susuko. Alam mo yung padayon? Magpatuloy. Patuloy sa buhay. Kahit anong mangyari, dapat magpursige ka pa din na magpatuloy. Kasi there's an hope. Kapag ang araw lumubog, kinabukasan, Hindi ka naman makakarating sa goal na yun sunrise. kung hindi ka nahihirapan. Kaya magpatuloy ka lang. Yeah, don't forget to like, share, and subscribe, and see you on the next time. Peace.